Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. At ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Bago pa tayo magpatuloy ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Jeffrey Dajuya. Okay, at ang sabi niya ay, "Good day sir, kung burahin ba ang rippling barrel, kung burahin ba ang rippling barrel, wala bang epekto sa pointing or di ba yan lilihis ang bala?" Okay, bago natin yan sagutin ay gusto ko lang munang pasalamatan kayo sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil nakakatulong kayo sa pagdami ng ating mga subscribers. Tayo umabot na sa 45,600 plus na mga subscribers at maraming salamat sa inyo. Ngayon din doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo sa ating revenues para madagdagan ang kita ng ating YouTube channel na ito ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na ating mga beneficiary. Sila ay mga anak na single parent na tinutulungan natin para makapag-aral. At gayon din maraming salamat doon sa nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng kahit ano pa man. Maraming tumatawag na gustong bumili ng baril. Hindi po kami nagbibenta ng baril. Yan po yung anak ko, aking tresurera. At siya ang nagpapaabot ng inyong mga tulong. Kaya maraming salamat sa mga nagpadala dyan. Kay Aljun Dating, kay Jobit Francisco from Teresa Rizal. Okay, at lalo tigit maraming salamat kay Noli Peace America sa muli mo sir na pagpapadala sa ating premiere videos. Malaki sirang na itutulong mo sa ating mga beneficiaries para sila mabigyan natin ng pambaon at naibili na rin natin sila ng mga school supplies. At ang Panginoon nawa ang bahalang pumatnubay sa inyo at bigyan kayo ng maraming pagpapala para marami pa rin kayong taong matulungan. Okay, punta na tayo sa katanungan ni Jeffrey Dajuya. Okay, sabi niya, "Good day sir, kung burahin ba ang rippling barrel, wala bang epekto sa pointing or di ba yan lilihis ang bala?" Okay, tingnan muna natin bago nag-umpisa ang mga baril. Ang mga baril noon ay wala pang rippling. Ang tawag doon ay musket. So hindi pa ako nakakagamit niyang baril niya pero nakita ko lang sa mga pelikula, yung baril ay meron silang pantakal, lalagyan nila ng ng pulbura, tapos may papasak sila na parang tela, papasak nila para magkamero ng pagitan, tapos lalagyan nila ng bala nung pinakang projectile, lalagyan nila yung projectile, tapos lalagyan uli nila ng parang tapon, yun ang baril nung una, walang rippling. Okay, so ngayon meron pa rin ngayong mga smooth barrel kagaya ng shotgun. Okay, walang barrel, walang rippling 'yan. Pero mamaya i-discuss ko sa inyo kung at actually na ilang beses ko na rin itong na tackle sa ating mga videos, yung shotgun. Bakit malakas din naman? Okay. Ngayon, pag-usapan na natin ang barrel. Yung mga barrel, pag wala ng groove yan, ito sa experience ko sa experience namin ay mahina na ang kanyang pressure dahil nag-i-escape na yung mga gas. Okay, yung mga pressure nag-i-escape na yan. At ang isa pa, yan ay kung tumama sa target ay pabalagbag na. Kahit sa mga pistol, mapapansin na malaki na yung butas, malaki na. At mahina na rin ang kanyang recoil. Kumbaga, kaya pagka yan ay pinadaan sa krudo, mahina na rin yung kanyang speed, yung kanyang velocity. Mahina na rin yan. Dahil nga sa luluwag yung itong kanyang projectile ay maluwag na. At ang daan yan, pag yan ay pumutok,
dahil yan ay luwag na sa kanyang baril, ang bala niyan sa loob ng baril ay gumaganyan. Kaya pag lumabas yan, gumaganyan din yan. Gumaganyan. Kaya pag tumama yan sa target, doon sa papel, maluwang na. Okay, papakita ko lamang sa inyo yung daan ng rifle, ng rifling, yung daan ng rifling sa baril. Ayan o. At yan ang binabalistik. Yang yung ano na yan. Yung kanyang bakas ng rifling na yan. At yan, pagka ganyan, yung rifling na yan ay twist. Papasilip ko sa inyo. Yan o, twist ang kanyang naka-twist. Yan o, yung kanyang Kaya pag yan ay lumabas, yan ay umi-spin ng mabilis. Kamukha naman, ito naman yung mga blank na hindi pa tapos. Yan, wala pang rifle yan. Wala pang rifling yan. Ito yung mga ginagawa ko kasi pagka walang mabiling baril, gumagawa ko ng baril at nilalagyan niya ng rifling. Ito yung mga walang rifling. Okay, so ito yung may mga rifling at sari-sari ang mga size. Kaya nga dito binabase yung ballistic. Pagka nakuha yung slag na ganyan, ay ibabalistik yan at i-compare yan. Dadaan yan sa parang microscope at pagkukumparahin yan kung dyan ba yan dumaan. Dahil iba-iba ang dinaanan yan. Makikita niyan yung ultimong kalitlitan na bakas, ikukumpara yan doon sa loob. So hindi yan ang topic natin. Tingnan natin ang sabi ng mga eksperto. Okay, dahil may mas eksperto pa sa akin, kaya yung mga hindi naniniwala sa Google, ito ay sa Google ko kinuha. Ang sabi ay ang sabi dito sa saglit lang. Kaya mas maganda talaga ang unahin ko muna itong mga shotgun. Ang shotgun ay walang kasi sasabihin niyo, ay bakit yung mga shotgun walang rippling, smooth bore, bakit sobrang lakas? Okay, ito ang bala ng shotgun. Ito ang laman niya sa loob. Pulbura muna, lalagyan niya ng pulbura, pagkatapos ng pulbura, ito na yung nasa loob niyan. Yan, ganyan, no? Ito nasa loob. Itong space mula dito hanggang dito, yan ay pulbura. Pagkatapos itong kanyang parang tapo na ito, diyan nakalagay yung shots. Kaya nga shotgun yan. Yung shots niya, ito. Iba-iba ang sizes niyan, ito. Ito yung mga bird shots. Okay, marami yan. Marami yung shots na yan. Yan. Yan ay isang puno. Yan ay isang puno dito. Okay, isang puno yan dito. Yan. Diyan niya nakalagay. Tapos, nasa loob na ganyan yan. Ito nasa loob ito. At ito ay magsasara. Ito yung nakasara ito. Pag pumutok yan, ito yung bubukas. At ang nagpapalakas talaga ng pressure niyan ay ito. Ito ang nagpapalakas ng pressure niyan dahil ito ay sikip. Pag sunog ng powder dito, itutulak ito ng gas. Itutulak ito ng gas yung nasunog na powder, ito ang itutulak niya. At ito ay napakasikip sa loob ng baril. Napakasikip nito sa loob ng baril. Kuha ko na isang baril. Ito yung baril niya. Kaya ito ay sikip dito. Kaya pag pumutok, kasama ito natitilapon. Ito ay sikip na sikip ito dito. May choke pa yan dyan eh. Yan o. Sikip na sikip yan dyan. Kaya ito ang lalabas dyan. Itutulak naman ito yung mga shots. Kaya shot ganyan. Yan ang pagkakaiba. At meron ding isa lang ang laman na malaki. Isa lang. Isang conforme, meron di 12, yung malalaking di 12 ang laman. Meron ding sari-sari ang sizes nito. Ito yung mga pang-ibon. Kasi kung ito yung malalaki at maliit na ibon ang binaril, di wala ka na makukuhang karne. Okay. So ito yung pang mga ibon to. At saka ito yung ginagamit sa sport, yung mga
skeet shooting. Kaya malakas ang shotgun ay dahil nito. Ito ang papalakas ng pressure. Dahil kung wala ito, luwag, edi parang ibinuga lamang yan. So kaya yung mga improvised na shotgun ay mahina yun. Ang labas ng bala nun ay hindi buo. So punta na tayo sa mga sinasabi ng kung ano ang sinasabi ng mga expert dito sa Google. Kung ano ang mga sinasabi nila. Tingnan natin yung mga ang sabi dito ay to deliver the projectile accurately to the target. In addition to imparting the spin of the bullet, the barrel must hold projectile securely and concentrically as travel down the barrel. Okay, ito ay para yung projectile niya ay maging accurate sa target. At ang sabi dito, what is the purpose of the ano ang purpose? Ang sabi dito ay what is the purpose of the rippling in the barrel? Ang sabi ay to spin, stabilizing the ball of bullets, para umispin. Yung spin nito ay napakatuli nito, yung spin nito. At para maging stabilizing, para stabilize yung travel niya, stabilize. Kaya ngayon sabi ko sa inyo, pag luwag na, hindi man stabilize yung niya, yung travel niya. Kaya pagdating doon sa target ay balagbag na yung Kaya yung mga rifle namin, pagdating sa mga 20 meters, okay. Pag lumampas na ng 30 meters, wala, balagbag na yung tama sa target. Rereklamo na yung shooter. At saka hindi na accurate. Kumbaga, kung saan hindi na makabullseye. Okay. So, ito rin yung isa sa mga karanasan ko sa Saudi. Kasi ako yung pinadadala ng aking amo sa mga kampo ng mga sundalo doon. Minsan nag-travel ako papunta ng Taif, from Riyadh punta ng Taif. Dahil ang reklamo nila doon, yung kanilang mga sniper rifle ay hindi na accurate ang tama. So, ang dami nilang kaya ako minahal nung aking amo doon. Dahil ako ang nakapagbigay ng malaking kita doon sa aming kumpanya. So, nung sinilip ko yung rippling ng mga barrel, nakita ko na mabababaw na yung mga rippling niya. So, in-order ko na magpalit ng mga barrel. At napakalaking pera ang ipinasok no sa aming kumpanya. Kaya minahal ako ng amo ko doon. Ako nakapagpapasok doon. At yun, pinalitan namin ng mga barrel yung kanilang mga sniper rifle. Ay napakalaking pera nun. So yun ang isa na nagawa ko sa aming kumpanya. Hindi talaga tatama yan ng accurate. Kahit dito sa mga sinasabi ng mga professional o ng mga expert, ito ang sinasabi. Spiral grooves rippling are machined on the inner surface of the barrel for the purpose of spin stabilizing the bullet. This determine whether a long arms is musket or rifle. True musket is smoothbore. Ito yung sinabi ko na. Kaya sinabing rifle kasi nga rippling ang barrel. Kaya yan, doon niya rippling ang barrel. Kaya tinawag na rifle. Itong shotgun, hindi tinawag na rifle kasi walang rippling ang barrel. Smooth. Yun ang pagkakaiba niyan. What is the importance? Ano ang importance ng rippling? Ang sabi ng mga eksperto ay rippling consists of a spiral groove cut into the inside of the barrel gun. It causes the bullet
or projectile to spin its rifles through the air. So, nag-i-spin yung bala sa air, greatly nag-i-improve ng accuracy of the bullet over longer distance. Kaya sinabi ko kanina, experience namin, pag malapit, mga 20 meters, okay pa. Pero pag lumampas na ng 30 meters, wala na. Balagbag na yung bala. Ang dami namin ditong mga rifle. Hindi ko lang mapakita sa inyo. Ang dami kong rifle dito. Nandun pa. Na ang dami na naming mga rifle na na kumbaga ay loose bore na hindi na namin ginagamit. Kaya umu-order kami ngayon ng mga barrel ng mga rifle namin. Ng mga pan 223, 308. Ang dami namin dyan. Ito yung mga sample namin. Ito yung mga sample namin na loose bore na to. Ito. Hindi lang makita. Mga loose bore na ito. Napakadami namin ganito na dapat nang palitan. Nang hinayang ako dyan. Dahil sa dami niyan. So yan ang mga sinasabi ng ng mga expert sa sa mga rifle. Ang sabi nga why does rippling increase accuracy? Bakit nag-increase ng accuracy? Rippling helps impart spinning motion. Spinning motion to a bullet when it's fired. Yan ang nagbibigay ng spinning motion sa bala pag ito ay pinutok. A spinning bullet is much more stable. Its trajectory stable, hindi gumaganon. Okay, pag gumaganon kasi wala na kung saan napupunta yan. Yung stable, dire-diretso yan sa kanyang trajectory. Dire-diretso yan doon sa kanyang pupuntahan niya. Kung saan man pupunta yan, hindi yan gumaganon-ganon at hindi yan lilihis. Okay, so yan ang kaya mapapansin ninyo yung mga bala, ang mga dulo niyan ay parang ng eroplano kasi nga doon sa hangin. Kasi pag ang hangin kasi malaki ang nadudulot niyan sa mga bagay na nagta-travel, kamukha ng eroplano. Ay kung mga sasakyan, makikita ninyo yung mga sasakyan, hindi talagang flat na ganun. Kung ang eroplano siguro ay flat na ganun, ay baka kung saan pumunta yan. Okay, kaya ang dulo nito ay parang dulo ng mga eroplano. Dahil sa bilis ng mga airplane o na kahit yung mga lalo na yung mga jet plane na mga yung mga panggera na mga ganito ang design sa bala. Dahil nga sa hangin ay pag nag-travel sa hangin yan ay hindi sagabal, lalo na ang mga sa bilis nito, sa bilis ng ikot nito, parang yung hangin ay hinahawi niya yung hangin kasi nga umiikot siya. Yun ang ng bala. A spinning bullet is much more stable. Its trajectory and is therefore more accurate. Kaya nga ito ay more accurate than the bullet that doesn't spin. Okay, mas accurate ito kaysa doon sa bala na hindi nag-i-spin. So yan ang sabi ng mga expert, at yan din ang pinaniniwalaan. Siyempre may karanasan din ako sa ganyan. Kamukha nung sinabi ko sa inyo. What is best? O kaya nga yan ay best sa accuracy. Wala na tayong pag-uusapan yan. Ang sabi nga dito marami kasing klase ng rippling. Merong sabi dito ay Butz Obermeyer. Si Butz Obermeyer, a well-known rifle barrel builder. Okay, isa yan si Butz Obermeyer. Isa yan sa mga barrel builder, rifle barrel builder. Initially introduced in the late 80s. Noong late 80s ay 5R rifling ang kaya bibilangin ninyo yung rifle ng inyong mga baril. Ang nag-introduce niyan ay si Butz Obermeyer. Yang 5 rifling has quick
has quickly become popular in the shooting world because its increased accuracy, reduce fouling, and makes the barrel last longer. Okay? Ay, nagre-reduce ng fouling, it makes the barrel last longer, at nag-increase din ng accuracy. Yan ang sabi. So maraming mga ano ng mga rippling, merong mga micro groove rippling, ibang ano naman 'yon, ibang technology 'yon. Kaya mas ngayon marami na ang mga design ng mga rippling. Pero ang importante diyan ay may rippling. Kaya yan ang aking masasabi diyan, at sana na ano ninyo, nakakuha kayo ng kaunting aral dito kung bakit importante ang may rippling na sa barrel. Okay, at hanggang dito na lamang. Yan ang sigon sa aking experience ay tumutugma doon sa mga sinasabi ng mga expert, doon sa aking mga experience. Okay, so titingnan lang natin ang ating community spotlight para ma-highlight din natin sila. Ang ating community spotlight ngayon ay weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, shout out kay Alfredo Isidro, meron kang 100 plus engagement. Si Ordo Sipay ng Las Piñas, maraming salamat. Gayon din kay shout out kay Calibre Junior, meron kang 2 engagement. Shout out kay Unico Iho, wala ka ring absent, 100 plus ang iyong engagement. At shout out kay Geographic, meron kang 19 engagement. At shout out kay Hansel Evangelista, second honor ka, 99% ang iyong engagement. At shout out sa iyong sa mga kamembro mo sa One Gun Pilipinas Bulacan chapter. Ayan, at mag-share lamang kayo, mag-like na ating mga videos para mapasama rin kayo sa ating mga community spotlight. Maraming salamat sa inyo. God bless us all.